serve his co-students. The governor has been doing his best to fulfill the duty that has been given to him. But, as people say, you could never please everybody. His administration has been facing a lot of problems, from those minors to those major ones, those more eye-catching problems. But the governor has stayed silent for a long time, not until today. 4 months of waiting, 4 months of controversies, 4 months of prolonged agony. The governor will now break his silence. Araclides, a governor. Good afternoon, Gov. Welcome to On the Web. Hey, good afternoon, Danica. Who is the correspondent of Kasayuran. Okay, good afternoon, student of MSU IIT, especially CAS. Gusto na ako magpasalamat sa Kasayuran. Gitagaan ko nila time na nag-create sila interview para sa kuha kay about sa it's talk about mga criticism na ginabato sa kuha. So all of this is I will answer this today. Okay, go. Last week, our staff has gathered questions that the students would want to know and want you to answer it. This is the first one. This is just a personal question, a friendly question. Go, how old are you? Last Sunday, September 9, is I am 20 years old. Belated happy birthday, Go. Now the second question, Go. Why did you choose the course Sociology after taking the Gen Ed program? Okay, so when I Gen Ed, I am excited. So because I know, because I want to know about our society. That's why I'm into sa sociology department. Okay, after those two questions, let's take a step higher. More strong questions, or let's say more those picky ones. Now, can you tell us again your platform last election? Okay, last election, last February is when I ran as governor. My platform is to make an bulletin information board and also maintain the camaraderie relationship among all departments and help the student to realize our vision and mission here in MSU IIT and also in our college. Do you think, Gov, in almost 4 months span of time, have you succeeded in those platforms, especially those camaraderie? Okay, for now, for the information is, for me is I already succeeded because I'm always posting all the information at the outside of the DC office. And then in this camaraderie relationship among department is na-maintain ako sa di na ito po malikaya na abi mga department po na sa previous ban ay something conflict na nahitabo. So for me is na-implement siya and then but there is something conflict na nahitabo. Okay, if you will be given a chance to make some legacy, what would it be? And how are you going to be? Okay, for now, it's not yet done with my administration. Is what I can give legacy to the class student is to be responsible and to be responsible to attend all the events and also to during my administration to overall the first kay ang naitaw mong board is more on sa mga previous administration. That's why naitaw mga turnover. That's why lisod good ang more short administration kay wala sila yung basihan. Okay, the students are clamoring and complaining about this sign-in, sign-out policy. What is this all about, Gov? Can you say or state the rules or the policy regarding this sign-in, sign-out? Okay, so last May 26, nag-start kami with all the society president sa Dean's office is
Ang among nasabutan during sa clearance sign in sign out is on kasama din as is ang among nasabutan nila is ang mag-sign in is ang PC, and then the cast days and the rest of activity is di-segregate na mo by department sa by secretary sila na mag-attendance sa ilahang student sa ilahang department kay para as previous administration ang concern nila ana is dili magpa-attendance sa wala sila sa time, and then sa kadagang estudyante sa class duwa or tulo ra man ang pa-attendance. That's why during sa administration is kung kami what if isigilita mo sa by society para madali ang ilahang magpa-attendance, but during our events nga sa pag-sign out is na ay secretary sa may department wala nito nga sa ilahang responsibility, and then during sa pag-monitor na ako sa ilaha is nakita ng two department nga wala sila nag-attend. That's why nga ang mga student ko nangita sa ilahang secretary asa daw makita, and then sa kay tungod na ano siya gatuan wala ko siya gibilin sa nga kanang assistant niya magpa-attendance na isa kong buhat is katong wala ng pati ng department ipa-attendance na ko sila sa gym and kay for on with the support po sa pag-attendance is knowledge na tanan, so dito na ako sa ipa-attendance sa gym at least na ay monitor sila ang attendance during all our events. If a student fails to, so let's say, sign in his name or her name, what will be his or her punishment? Actually, we will have also a meeting about that. Usually, mas maayo dito ang gusto ipanid sa ila. Like, for me, gusto lang na akong build na kanang during kanang ito, wala ka ating nagpupuan is better to mag-community service na lang, community service. Kung hindi rin lagi akong sa atong college, kay atong din isang chairman sa atong cleanliness and beautification dili sa IT. So, ako sa istorya kung mas pinit ba mga community service, hindi rin lang sa class. At least, itong dagan ng mga gathering iwanan dili sa class, especially mga vandalism, sa CR. So, kung pwede, yung pwede po na sa ilahan, is possible, basta hindi rin lang mag-community service sa class during clearance item. But during sa mga start plan, is ako mag-impose ko yung wala big fines na tabo during clearance item. Kay mostly man yun is especially na please di karoon about sa money, that should be very difficult for me to sakit kaysa sa mga part. Then kung gawin pa mag-ulit pa, so wala naman dapat yung sumenta ko kay asa pa din gawin ito ng fines na wala naman tayo activity. So mas maayo kung mag-community service ta, at least maligin na itong college, especially pa yun is mga atong din ang siya ang chairman sa cleanliness and beautification dili sa life. Now, the students would want to know, why is that every time they come here in CAS EC, you're not around? Actually, when last March 27, pagligo na ako as governor is I'm always here at the office. But on every day I'm here in the office, every day na sa office. Pero during sa naay mga activity, I have a lot of meetings for me na ito, aside from sa mga meetings, tapos is I have also class. So siguro pag amin nila siguro is wala siguro kung pagkataningan mga namin klase, dito yung klase, WA, tapos Tuesday, time po na sa mga akong mga academy, mga kita gagawin, especially ikan ko sa gender, then more sa ako ang subject karon sa pag-third year niya ko, pag-third year niya ko is more on major. So, na-shock pa ko ng face sa tanan yung major na ako nga subject ko, 18 minutes na tanan sa major. So, and aside pa gina is kanang dili ko siya kayo nga wala ko dire during siguro sa mga events. So siguro wala ko dire during sa event kaya na akong pwede na monitor pa, hindi ko pwede mag-stay dire nga mag-stay dire kaya itong pag na-monitor kung na ako especially ang asa mga events kung okay ba or whatever. Then sa ilang hindi nga wala ko dire siguro is dili kayo nga wala ko dire kaya nakuitan mo wala ko. But
as what I said, even dili ko reply sa mga FB, dili ko ganahan, gusto na ako nakatay office na what if muhanis na sa office, at least pumunta na sila sa mga problem, at least dili na sila matubag. Now, Governor, this one is more serious than before. What can you say regarding the recent financial problem that the CAS-EC had faced? Actually, it is very sakit po kaya niya sa mga part na both dito sa kanang CAS-EC ng fund kay during enrollment is talagang namin mga lapses po sa nahitabo, but during sa ako dito may bufig ko yung sa po during pag list na sa receipt is kuan niabot daw ang collection sa 444,000 plus. And then, during sa enrollment, ang natulungan sa po is only 360,000. And the question is, ang buwan ng kuwait ang wala ng deposit. And during that time, bili ko siguro na ko sa labyod na na-involve ko sa money, kaya wala akong treasure. I don't know, sa problema siguro niya. Siguro ang problema niya is about daw sa ilang family na kung wala sa ang ako during that time is I am the president pa sa GenEd, so I trust my officer na sila yung mag-collect, and then salig ko sa ilaha, then every afternoon, hindi pa gumana ko ito sa GenEd, namin ako sa office, isang lang natulog sa ko, ang money is hindi ko lang yung deposit. But sad to say, pag check sa kong bufit ko about sa nakulik na money is dako sa, pero ang mga kanis, nabuta ang kuwaita ng money, almost 100 plus, I think 122,000 plus ang loss ng money. That's why kami diri sa easy moral, sakit ko guys ako mga parte mo sa ako ang mga board member is ako ilang problem itong ako daw na-involve ng money, but siguro ako kung mga tanong ko galing yung sala ba na ako, either dili ko ganang magulit sa money, pero sa ngalan ng ikaw ang head, especially wala mo ang kuhaan bufik ko, kaya wala man sa nga kasi problema, so ako na po ako na kung kwarta. Pero ang akong lapses is wala na kong bibigay sa ilahang release na receipt, o isa pa wala ko na gusto ng palagpok ng time dito mo, I trust them na sa kuhaan ng sila responsible sila sa ilang ipon. Pero ay nulong sa inyo nahitabo, we are to try na nag-conduct ko investigation about sa money na nawala. Ito nga, mabitaw nga nag-list ko pa during sa mga events, during palakasan kay actually naman tayo budget as 107,000 yun ang ito ang kwarta, ibig nawala ipangita ko itong kwarta ng the rest is na tugunan man di ako na ito nakaparticipate ta, even ako during that time is wala ako doon sa office, kaya nagkita ako makasulisit ko para masuspend yun natin makaparticipate ta sa mga activity para lang yun let's kay mo na itong function na mangita tagway para mga-post sa maka-participate sa tanang mga activity. Especially kung kunay na-expect sa student na sa ilang nilang bayaran, is nila din sila mapadulong, nila nila ma-enjoy kung sila nabayaran ng mga kwarta lahat ng assessment. Now, because of this problem, the students would run in liquidation from the CAS-EC. Then, when are you going to release this liquidation? Actually, ako yung na ako sa bufik ko taganan na mo sila o time until before September 24 hatag na nila ilahang liquidation by committees like sa platform, sa cultural, sa sports, sa kanan nila na nagamit ng court na ilahang ipangayo during sa mga event is maliquidate nila sa bufik ko para ma-finalize ko na muna. And after that, muna sa release because liquidate ko nila sa release because only 1 month na lang is break na tayo pa ngayon na sa release. Now, this issue of money borrowing, why are some EC officers said that they don't know anything about it? Okay, actually that man is true sa uwan sa ilahis wala kabalo pagbulam na ako sa kwarta, and then I think that
katong ito kung pag-ulang na pa ng money, pag turnover sa kuha is wala na mo nakapas sa co-op na pag-deposit na ng time. And then pagkagabi din na is ako ang mama is na hospital sa that time kaya tungod sa iyang pag-smoke ito ang isa ka ginawa something na so as a child siguro is kuan ganang dili ko siguro na ko makaya ug ganto ako mama eventually na ako makita nga mamahal na pwede ko makahulam sa money na dili mabayaran man siya dili man sa kuwaon kay mas kinsa siguro sa to ang kanitang nakaiwing especially nakita niyo yung mama na naadala sa ospital tapos nalisod ka mo kay kumbaga didala sa sa sanitarium and then dala sa iya magbili sa mga tambalan niya at siya nga di ato na mo sa Cagayan then ang nabayad nila is almost 80,000 nakabaro 70,000 during sa kwarta sa student then gusto ko na ako mag-sorry sa student na nakabaro ko na without informing them or sa ako mga IC officers kay I think wala akong time kung siguro dito na magpapanagin paana kaya akong mind is mawala niya kung mama rin so na lang magpalaya ng eskwela so ito inanag ito then anong nakamay ba yung hindi mo nakaulungan nga even do kabalo kung marilipin sa pwede but siguro I hope ko dito ang masabtan ko sa student na nagbuhat na ako na inskip tungod para kung siya sa akong mama siguro sa kuwapag na anak niya is hindi ko na kaya masakitan akong mama masakit na ito sa nalantaw lang niya so kusli na kayo nga pwede nyo mahulman pwede mahulman pero at least naulay na ako sa atong August 7 and 9 ng 70,000 ako mahulman at least naulman siya dili kong ubarog money nga dili na itong mahulman di ba? Kaya once mag-ubarog kong tagmani na hindi pwede na ito mabayaran mo na so at least kana sa nga money clear kaysa nga gihulman ako sa nga money but my fault is wala ko papananggit siguro kana ko nga tayo ng gabi is ang nasa akong mind is unsang pag-survive sa akong mga mga masakit na kanang dili sa kaginawa as in I don't know say feeling siguro sa ay feeling dito sa iyang anak na gusto niya kanang ito diba sa kitan ng mga ito kasi ma-okay na ito siya then siguro na gusto lang na ako mag-apologize sa student na nabuhat ako na for my mom also reason para sa iya at least kana kung siya namali is naulit na ako wala na namali nga ako igulitan kung dili naulit na ako sa before gamito na ito before palakasan ito magkana ang namali ko is before palakasan. Now go straight to the point. The students would like to know, did you steal money from the PC friends? Straight to the point, the student would like to know. Kasi the paper to kuan is very difficult for me na kanang pasanginan do mo okay. Did you steal the straight to the point, student would like to know, did you steal the money? I did not steal any money from the student. As a matter of fact, I requested the Dean's Office to create a committee composed of faculty members to investigate on that matter. Had it been true that I steal the student money, I would not request for any investigation. For example, kung kana sa nga money is akong gikuha, magpa-investigate pa ko, kung ako pa na sa gikuha. So, dari kung hindi po ng taon, dili po siguro na po. Siguro is, okay, straight to the point. Okay, so, the student would like to know, did you steal the money? I did not steal any money from the student. As a matter of fact, I requested the Dean's Office to create a committee composed of faculty members to investigate on that matter. Had it been true that I steal the student money, I would not request for any investigation. So kung pigwa pa na ako nasa nga money, ano magpa-investigate pa ko. Nga, kumbaga, ihapak ra na ako akong ulo, kumbaga na. Secondly is I am not the only one who collected the assessment fee during the registration period. There were many students who collected. Some of whom were assigned by my Buficom. Siya ang nag-assign during sa pag-collect sa assessment fee. Therefore, if ever these are alleged losses on that fees collected,
I should not be the only one who can be held liable. I simply deposited what was remitted to me by the collector. So, kung usay gihatag sa kuha nga money during sa collection period is mura po lang akong na-deposit. And then, on his side, there is an ongoing investigation this alleged causes of face, and I believe that we have to wait for the result of this investigation before making an accusation. As a student in this prestigious institution, we are taught not to accuse anyone without sufficient proof. During the palakasan, the students' perception of caste is that it is not united as a college. What is your opinion about this? Actually, during that time on is wala ta na unite. This is because of the incident last class days. You can observe na kana bitaw sa mga actually aside from that is your lack of preparation. It is because as you observe last during sa ato ang let's say nga sige kamo ang atong bastes kay tungod ga contact sa mga activities sa institute. And then after analyze ang ato apag yung pagpurso pag sa castes supposed to be is kana sa mga castes is murag na murag wala supposed to be is kana bitang ma-enjoy lang na pero ang nahitabo mo is na ay nahitabo mga content for to department about the guidelines. And then as the student volunteer po diri sa EC, paglingkod pa lang ganin na po daan is walay na turnover sa even one na paper na akong i-guide. That's why nga kanasa ng mga mga guidance code is ano na sa ginabaro sa mga ECs para maka-edit nga na sa ilahang mga guidance. That's why nga more on na ay mga guidance code na wala na muna bantayan na yung mga sayot dito sa guidelines muna na naka-create o conflicts sa two department na sa pero sa kuha lang wala hindi naman sa mga Dita United kay more on good sa itong kuha even the faculty is namang meeting tabang good sa faculty but nakapulugan na dito sila mo cooperate. That's why nga wala kita na united o aside from na kung saan na ito pagka-united kung mismo ang the rest sa student is dili ko mo cooperate. Maski mag-umsan ni diri sa EC siguro maghapa-hapa kami dira sa gym o whatever pa na dira kung mismo ang student dili ko mo participate in nahimo nila o vacation ang ato ang palakasan. And then kami po at least ibuhat na mga part as a student volunteer na mo participate tapos ibuhat na mga tanan para lang good na parang makita sa other colleges na kita united but sad to say na naagiyubang yun na diligid mo ko so pero ang at least kami diri sa AC na nikamot ng mga united but di na to siguro hawak ang kuhaan na naagiyubang so mo ko makita na ito na para sa kuhaan sa ako nakita yung District United during sa mga activity. Now, the one issue that broke up during the palakasan was about the props. The students said that there is not enough props that has been used by the competitors. Now, as CAS having a very large population, what can you say about this issue that the college has not provided enough props for the participants to use? Actually, I don't know that problem, no? Kay mo sa ko ang mga board members, wala sila naging sa ko ang nag-block o props na kay dili man pud sa basihan na daghan kay tag props. Ang importante ana is unsa ang atong i-build nga Jesus like kanang for example sa creative jobs din kung usay na ang pudira kung pwede nila himo nga props is mo naalala magbutag-butag mga props ug daghan kaayo mawala na connect sa activity, di ba? Sa ilang perform alam na mag-perform sa creative dance, butang-butang ang mga kuwan, mga sana, mga kamatis, dira kay para na i-prop. So,
i-base po nato sa ilahang i-create nga activity nga nagita. For example, katong sa cultural nga naasli ka, pero mo mag-beauty ang props nga dapat, di ko na pwede mulugan po na wala sa ilang dito kung props nga nasa likod. Di mo siya pwede. So, actually, that about sa props, wala ka nagkulang kung hindi nahatag na ng mga props. Mismo ang nagpanday pagkita ng mga props is akong classmate para lang yung makakuha sa pero wala kang nagkakulang sa props. Siguro, lang siguro kuhaan ganun sa pag-social bitaw na ito, wala kayo balon, mga na pero dili naman kita kung hindi umuha sa ila. Kaya nga for example, gastuhan ba nato na tapos mawala lang. So what if ipakaon nato sa mga participant guys na magkuhan ng balon na paputuhon ng sige na bitaw. Kung wala ka na kulang sa props, wala kung hindi mo nila sa kuha na kulang. That's why na during sa atong mga events is nangita kong way para masustain nato ang budget sa by committee. So wala mas lagi mo na nagkakulang ng props o whatever sa kananya. Basta kay kung sa ilahan dibuhat ng kuhan, mga unsa na sa activities, kung sa ko'y unsa na ang props yung dapat gawin is nagamit nila, wala yung nagkakulang tao. Gusto pa, muna ko, wala dito na nagkakulang. That's what you think now. Still about the Palakasan Gov, we ranked 7 during the Palakasan. What can you say about it? It's a ranking that is considered to be a very disappointing one. And then about that, we are not united. That's why niabultaan na rank. Actually, I am already disappointed with that because para sa ko is dili po siya katuwan and niabultaan na rank. But siguro, with the reader or something, even though sa mga sa kuhan is wala niya sa mga judges or whatever, for example, yung creative dance, kung kita mo lang tao sa atong i-perform nila is makaimong ka nakita yung loob. Pero sa judges is dili. So siguro, kung sa niabutan ng place, kaya ito mo dili sa United na nagtinabangay o whatever na kuhan. Pero at least kami sa ISIS gibuhat na mo ang among part as a student volunteer na nag-participate ana, pero dili man tayo ng judge kila. So kung say nakita sa judges na muna yung gusto na mag-asigit manita is ilahang muna ang ato ni-participate ka, tapos wala ka ng tagpulang, at least di wala ka nagpulang, and then sila may judge, dili mong kita. And then dibuhat mo na ito ang tanan way na para lang yun mamintin na itong atong rank. But especially sa sport, kung saan po na ito, pag-maintain na during pa lang sa sport is they are really complain about their uniform sa jersey. Sa jersey is actually wala na something po lang, but hindi ko makainong na kulang yung sa kay na-budget sa sport, but ang nakuhaan lang is wala kay kaka-prepare pag patahin na nila is wala sila kapatay doon sila mga jersey kay tumutuan. Wala na yung mukha sa ila itong mulay na gawita. And then, sa sports food is the problem po is marag sa akong pamilya is student is sa mga participant po, marag ang ilahang kuhan is dili po sila mo itong mismo. For example, sa mga sport na gusto mo na pinakadapo include siya ng mga percentage, but most of them dili po sila mo itong mga during sa ilang o sa ilang ma-default, dili po sila mo itong during sa mga ilahang lula. So, kung saan po na asan, really ba siguro na mo po nasala sa isig kaya ito mo, responsible po na sa participant na kung sa ilang mga schedule, mga schedule na sila. That's why na siguro, during sa itong palakasan, sa sigang to the last, but at least ako nag-thankful biya po sa kong self kay even doon sa kadagdag mga criticize na ibago sa kuha before palakasan sa kanitang during sa aside pag yun na kanitang niyagutan is ako ang mga board member is wala dyan kanitang mindon na communication na it is because ako inang inabding sa money na nawala. Tinangako ako, dili po ganan mo ato bang sa ilahan dito ang kanitang kung makita nyo sila kay mo dili po dito kanila na pangutanan o sila kanya-kanya na hitabo. That's why nga murag wala ako'y communication na hitabo na way kay kung sa ilahan is
Okay, so, so, during palakasan is, before pag yun ni nag-start, o before nag-start ng palakasan is wala ang yun ni nakamiting during that day because kami tanan is grabe ka ng sa akong problema sa nawala ng money pag-declare sa akong buki ko may nawala ng money. But ako, itong pagkanong na ko ana, inanigamot ko na mag-solicit sa mga department nga para masustain na ko ang dahang pang-kinahanglan yun during sa itong mga activity. Then I think ang pinaka-simple rules sa gidana siguro nga niyabong tanong ranking is tungod sa mga problems before tayo puso ano ng activity like sa task days, nag-lead ang atong avoiding. Aside from that is aside from that is kanang gilig sa United kay mo sa to is ito na what ano wala during sa to ang task days and Now the next question, Governor, is about your officers. The student would want to know why is it that some officers are not exerting enough effort in attending to their responsibilities. Okay, asa na governor wala ko nagkulang sa ilaha kay before ko ginawa sa Tagibay Committee, ingon ako sa ilahon sa ilang task. And then siguro every meeting namin is ginaisip nila sa kuang okay daw, wala yung problema sa mga committees. And then more on sa akong kuhan is wala din sa work. I don't know maano, okay, every panguntahan ako sa ilaha is kung sa ilang committees is mo ko rin na nila kung wala nahita mga teamwork na and then the rest of officers is for example every as na ko sa ilaha din ibuhat tayo ng kuhan, task din kung sila din naman nila kinuliyo so siguro magkapilan kung mo sila buhat nila ng task then the skills na buo din and then wala man di so ang po ay wala siya nagkulang din sa ilang mga task na kapuha ng bibig na kaya ibig tagaan pa na ko sila o ka nakita deadline or yapon na masabit so it means siguro dili sila hindi sila mga irresponsible sila mga officers na nilando wala din sila mamulit sa student itong dili nila ginagampanan mo sa ilahang kuan kung sa ilahang dapat kampanan sa student volunteer. Now, with regards to that question, then, as a governor, what can you do in order to control some of the EC officers that are not doing their jobs properly? Okay, I think before we we can call a meeting about this na ako lang katong ingin sa ilang once gani para makontrol na ko sila is siguro is inon din ako sa ila siguro na it's better to quit kaysa mag-stay pa mo wala lang may kuan nangramo sa office permit pero wala may ginabuhat so usa man yung mga leader usa mga student volunteer wala man yung ginabuhat siguro is kuan ako silang mainang mas maayo kung resign sila kung wala man di sila plano mamulit sa student. Now the last question. What will be your words for those people who criticizes your administration? And also for those people, the students who still believe in your capacities as a governor of this college? Okay, I can say that I want to thank them because their criticism will help improving my administration. Besides, criticism is inherent in a democratic society. First is democratic, so we are all free to criticize, to make free time ngayon sa ato ang sa ganan na I want to thank them because their criticism will help improving my administration, and besides, criticism is here in a democratic society. Now, how about those people that still believe in your capacity as a governor of this college? Okay, gusto ko magpasalamat sa nagbilig pa sa ko ang capacity as a governor kay itong kabalo
kabalo siguro mo mostly sa inyo nga kabalo mo kinsa jud ko kaya si jud na inyo patuan since elementary pa until high school padulong karon na siya nadasma ug gani nga issue kaya wala akong tigdagan nga dili jud siya madasmag focus labi na din pasalamat ko sa inyo kay kabalo ko nga kabalo mo nga ako ang capacities kaya jud na ko being as a governor because I am sa tanan din during sa elementary ko padulong karon is either president ko sa room or sa tanan club o sa tanan yung tanan aside sa kuan during pag yun sa high school pa ko is kanang itong ako tanang tiguning a lot of money from City High. So kung inana ako mapagkataw siguro is inana ko ilang ihatag sa kung the more kung yung nagyatag sa kuha is dako kaysa ng mga wife tumod ako nga tao is masaligan nila o kabalo ko even sa the rest ato adili sa cast is kasaligya po sa kuha. So pasalamat ko. Thank you. Thank you for your time, Governor. We just heard the side of our governor. May this interview enlighten everyone. In the name of CAS, this is Arapni Danica saying always get cut on the web.